Good morning and welcome to Faith Fellowship Aurora. Ako po si Loren and I am serving with Marikina 2 Community and Women of Faith. Masaya po kaming makasama kayo sa araw na ito. And we hope and pray that you will be encouraged by the presence of God. Please do comment below if this is your first time or where you are joining from. We care about you. We want to help and support you in any way. Kung meron po kayong nais ipanalangin or nais po ninyong may manalangin kasama kayo, you may send us a message here in our FB page or pwede po kayong tumawag sa mga numerong ito or you can visit our website ffaurora.org. We would love to connect with you. Today is Communion Sunday. Make sure to ready your bread and your juice as we remember our Lord Jesus and all that He has done. Let's lift our hearts and worship to the Lord. I hope mabless po kayo sa ating worship service today led by Pastor Ed. At pagkatapos po ng ating worship service, you can go check our FB page for our discussion guide so you can dig deeper into God's Word yourself, kasama ang inyong pamilya, kasama ang inyong faith group. Tayo po'y umawit para sa Panginoon. Oh
has come to bring light into the darkness. He has come, freedom to the captive. He has come to restore the brokenhearted. It's time to proclaim the year of the Lord. I fix my eyes on you, the author of my faith, casting aside every sin and every weight. I fix my eyes on you, I lay my burden down, letting the cares of this world now fade away. One thing I ask, and one thing that I will seek, that I may dwell in your house, O Lord my King. All the days of my life I want to gaze upon your beauty and seek you in this holy place. I fix my eyes on you, the author of my faith, casting aside every sin and every way. I fix my eyes on you, I lay my burden down, letting the cares of this world now fade away. Oh,
mamasdan, makanihikuan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y tinutulong sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihikuan, sa'yo ay pumisan. Loobin ko ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanihikuan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at kadakilaan dahil sa patuloy niyang ibinibigay ang pagkapala at biyayang pisikal at espiritual sa bawat araw ng ating buhay. Tunay na hindi nga mahadlangan o mapipigilan ng Panginoon sa pagkilos ng mga pagbabago sa ating buhay. Subalit ano nga ba ang mga pagbabago na ginawa, ginagawa at gagawin ng Panginoon sa ating buhay? Papaano tayo binabago ng Diyos upang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ang paksang ating tatalakayin sa mga sandaling ito at ito po ay nakabatay sa sulat ni San Pablo sa 2 Korinto 3:16 at 18 na ganito po ang sa atin ay sinasabi. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay merong kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, hinihiling po namin ang patnubay ng banal na Espiritu upang patuloy kayong mangusap sa bawat sa amin. Tinataas po namin ang iyong banal na pangalan at kami ay nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay binanggit niya ang kakaiba ng
sinasabi ng Biblia tungkol sa Old Covenant o Lumang Tipan at ang New Covenant o ang Bagong Tipan. Ang covenant ay isang kasunduan ng Diyos na ibinigay sa mga Hudyo na later on ay tinawag na bayan ng Israel na pagpapalain niya ang kanyang bayan kung sila ay susunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na ibinigay kay Moses sa bundok ng Sinai at ito nga ating tinatawag na Ten Commandments. Subalit sa kanilang sariling lakas, hindi kayang sundin ng tao ang kautusan ng Diyos. Dahil sa minanang kasalanan ng tao sa ating mga ninunong, si Adan at si Eva, sinuway nila ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. Actually, hindi problema ang kautusan. Ang problema ay ang kasalanan. Kung ang kasalanan ay hahantong sa kamatayan at ipakita ang kanilang pangailangan sa ating tagapagligtas. Kung gayon, masasabi ba natin na may mali o masama sa kautusan ng Diyos? Hindi po at wala po. Ang batas ay mabuti sapagkat ito ay nagmula sa isang banal na Diyos. Sa katunayan, ang batas ay binigay na kung susundin ay maghahatid ng pagpapala at kagalakan na gagapay sa mga tao sa matuwid na pamumuhay. At si Pablo po ang nagsabi sa Roma 7:12, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Nang dumating ang takdang panahon ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan, gumawa siya ng New Covenant o Bagong Tipan na ang hatid ay buhay at hindi kamatayan. Ang Old Covenant ay ginawa sa pamamagitan ni Moses. Ang New Covenant ay sa pamamagitan ng buktong na anak ng Diyos. Ang Old Covenant ay nabigo sapagkat hindi makaabot ang tao sa pamantayan ng Diyos. Ang New Covenant ay nagtagumpay sapagkat ang batas ay isinulat sa puso ng mga tao na sasampalataya sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ngayon, ang banal na Espiritu ang nagpapalakas at gumagabay upang ang mga mananampalataya ay mamuhay bilang kalarawan ng ating Panginoong Kristo. Sa Old Covenant, ang mga tao ay walang kalayaan. Sila ay alipin ng kasalanan. Ang sinusunod nila ay ang maling daan na naglalagay ng takip o talukbong sa kanilang mga mata. Ang batas ay kaligtasan sa pamamagitan ng gawa o legalismo, yung kanilang pagsunod sa batas. Ngunit sa kanilang pagsunod sa batas, lalo silang gumagawa ng kasalanan. Ang pagsunod sa batas, ang talukbong sa kanilang mga mata at wala silang kalayaan. Ang Old Covenant ang nagdala sa kanila sa kahatulan at wala silang kalayaan sa pamamagitan ng batas. Ang batas ang nagbunyag na ang tao ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. May kakulangan sa Old Covenant. Ang hatid nito ay kamatayan. Sa kabilang dako, ang hatid ng New Covenant ay pag-asa. Ito'y mula sa ating Panginoong Kristo na nagbuwis ng buhay upang gampanan ang hindi magawa ng kautusan na ang tao ay maligtas mula sa walang hanggang kapahamakan. Ating pong tingnan ang mga sumusunod na mga talata. Sa 2 Korintos 13:6, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang paglapit sa Panginoon ay pagkilos ng pananampalataya. Ito'y paniniwala sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ang tao sa walang hanggang kapahamakan dahil sa kasalanan. Ito ay udyok ng pagsisisi sa kasalanan na ibinudyag ng kautusan. Sa Bagong Tipan, naroon ang hatid ng papapatawag ng Diyos dahil sa kasalanan, dahil ibinuwis niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Ang lumang daan ay tumingin sa kautusan na magiging talukbong sa kanilang mga mata. Ang bagong daan ay ang paglapit sa ating Panginoong Kristo. Ang paglapit sa Panginoon ang tanging pamamaraan upang ang mga takip sa mukha ay maalis. Si Kristo ang tumupad sa kautusan na hindi magawa ng tao. Walang sino mang makagagawa
sa matuwid na pamantayan ng batas. Ang hindi magawa ng batas ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-alagak ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang siyang nag-aalis sa ating espiritual na pagkabulag. At kung maalis na ang tabing sa ating mga mata, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag kay Kristo Jesus. At dahil dito, maunawaan natin na ang batas ay hindi ibinigay upang tayo ay maligtas, kundi upang tayo ay ituro sa isang tagapagligtas. Sa ating kapanahunan, maraming mga maling pamamaraan ang pinag-uukulan ng tao bilang paggabay sa kanilang pamumuhay. Sa isang banda, ito ay isang paglapit din sa kautusan. Halimbawa, nariyan ang mga pagkonsulta sa mga fortune tellers, mga astrologers, tumitingin sa mga bituin, sa araw, sa buwan, upang mahulaan kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito actually ay gawa ng kampo ng kadiliman, gawa ng dyablo, upang tayo ay ligaw sa katotohanan ibinibigay ng ating Panginoon. Ito ang tumatabing sa ating mga mata upang makita natin ang katotohanan at kapayapaang hatid ng ating Panginoon. Sila po ay lumalapit sa mga pamamaraang wari ay tama, ngunit humahantong sa kamatayan. Ito ang mga takip sa mukha upang hindi makita ang espiritual na katotohanan na naghahatid sa kamatayan. Sa paglapit lang sa Panginoon na may kasamang pagsisisi ang makapag-aalis ng talukbong sa ating mga mukha. Sa ikalawang Korinto 3:17 ay ganito po ang sinasabi. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Ang hatid ng Espiritu sa ating buhay ay kalayaan. Ang espiritu ng batas ay kamatayan. Sa pamamagitan ng Espiritu, ang hatid ni Jesus ay buhay. Kung tayo po ay lalapit sa maling daan, mananatili ang talukbong sa ating mukha at mananatili tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang kalayaang hatid ng Espiritu ay kalayaan sa kasalanan at sa walang saysay na paggawa na sundin ang batas upang makamit ang kabanalan. Ang mananampalataya ay hindi na alipin ng batas na naghahatid sa katulan at paghahari ng dyablo. Ipinahihiwatig ng talatang 17 ang kalayaan mula sa talukbong ng pagkakaroon ng matigas na puso na humahadlang sa atin upang pumasok tayo sa presensya ng ating Panginoon. At ang kalayaang ito ay kalayaan sa pagkakasala, kamatayan at pagkabulag sa mabuting balita na hatid ng ating Panginoong Hesukristo. Maganda po ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia. Ganito po ang sinasabi sa Galacia 5:4-5, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalaya kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay ng bagong buhay at kalayaan at hindi ang kautusan. Ang mananampalataya na pinangungunahan ng Espiritu ay wala na sa kapangyarihan ng kautusan. Ang isang patunay na isang buhay na may pagbabago ay yung paglaya natin sa ating sinful nature. Hindi na tayo napadadala sa pita ng laman, pita ng mata, o ng ating pagkamataas. Ang nakikita sa ating buhay ay bunga ng Espiritu na binabanggit ni Pablo sa kanyang sulat sa Galacia. Sa pamamagitan ng Espiritu, ang ating dating pagkatao ay napapalitan ng bagong pagkatao. Ang dating buhay na makasalanan ay napapalitan ng kabanalan. Kung dati hindi tayo marunong umibig sa kapwa, sa paggabay ng banal na Espiritu, mamahalin natin ang ating kapwa bagamat sila hindi kailig-ibig o anuman ang kanilang antas sa buhay. Kung tayo ay walang kagalakan sa ating puso dahil sa mga problema at kabiguan sa buhay sa pamamagitan ng Espiritu, tayo ay nagkakaroon ng kagalakan.
Kung dati tayo ay natatakot sa mga pangyayari sa ating kapaligiran dahil sa bagyo, dahil sa lindol, dahil sa baha, dahil sa pandemya o COVID-19, ngayon tayo ay mayroong kapayapaan sapagkat nasa atin ang pangako ng Panginoon na tayo ay hindi iiwan o pababayaan. Kung dati mainipin tayo sa paghahantay sa mga katugunan ng Diyos sa ating mga panalangin o sa mga pagbabagong ating hinihintay sa ating mga mahal sa buhay, sa paggabay ng Espiritu, meron na tayong katiyagaan na hintayin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kung dati, hindi natin nakikita ang pangailangan ng ating kapwa. Ngayon, handa tayong tumulong sa kanila at ipakita ang ating kabutihan. Kung dati, hindi maganda ang pagtrato natin sa ating kapwa, ngayon, ipinapakita natin ang ating kabaitan. Kung dati hindi tayo tapat sa pagganap ng ating mga tungkulin, sa trabaho, sa opisina, ngayon meron tayong katapatan sa pagtupad sa ating mga responsibilidad o pakikitungo sa ating kapwa at sa ating mga mahal sa buhay. Kung dati mainitin ang ating mga ulo, hindi mapagtimpi, ngayon ay meron na tayong kinahunan. Kung dati madali tayong mahulog sa tukso, ngayon meron na tayong pagpipigil sa sarili at nagiging matagumpay anuman ang mga tukso na dumating sa ating buhay. Yan nga po ang bunga ng Espiritu. Ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang katiyagaan, ang kabutihan, kabaitan, katapatan, kinahunan at pagpipigil sa sarili. Hindi masasabi ng isang tagasunod ni Kristo na siya ay walang bunga, sapagkat ang hindi mapipigilang resulta ng kaligtasan ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay at lumago sa patnubay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ikalawang Korinto 3:18 ay ganito po ang ating sinasabi. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Sa huling talata ay binanggit ni Pablo na pag-alis ng talukbong ang makikita natin ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Na ating naranasan, nating makita ang kanyang kaluwalhatian upang ito naman ay makita sa ating buhay. Ang pagbabago ay yung masalamin sa ating buhay ang imahe o larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa New American Standard Bible, sinabi doon na ang pagtingin sa kaluwalhatian ng Diyos ay tulad ng pagtingin natin sa isang salamin. Kung tayo ay tumingin sa salamin, sino ang ating makikita? Huwag nawa tayong matakot sa ating nakita sa salamin. Definitely, ang ating makikita ay ang ating sarili. Subalit sinasabi ng translation ng New American Standard Bible, dapat mabakas ang refleksyon ng ating Panginoong Jesucristo pagtingin natin sa salamin. At makita natin ang imahe ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo sa banal na kasulatan. Kung ating pag-aaralan ng kanyang buhay, ay makita po natin na siya ay nabuhay na mayroong kalinisan, mayroong kabanalan. Siya po ay tinukso, subalit hindi nahulog sa tukso. Siya po ay nabuhay na mayroong pag-ibig, na mayroong kahabagan, may kagandahang loob, mayroong kababaang loob, at mayroong siyang pagpapakumbaba sa pagsunod sa kalooban ng Ama. At marami pa tayong makitang katangian ng ating Panginoon. Kung tayo ay manalamin, makikita po ba natin ang mga katangiang ito sa ating buhay? Ito ang malaking hamon sa ating buhay. Ang mag-focus ang ating paningin kay Jesus upang tayo ay maging katulad niya. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, ito ay isang hakbang upang maging kawangis niya. Kung tayo ay babaling sa maling daan, o bagay o tao, ito rin ang isang hakbang na maging tulad nila. Ang ating pamumuhay tulad ni Kristo ay dapat makita ng ibang tao. Dapat sila ang magpatunay na tunay ngang namumuhay tayo na mistulang si Kristo. Sa banal na kasulatan, kapag sinabing kaluwalhatian ng Diyos, iyon ang presensya,
ang kapangyarihan, ang kabutihan ng ating Panginoon. Iyon ang kanyang kaningningan at kaliwanagan ng ating Panginoon dahil sa kanyang kabanalan. Sa Thayer Dictionary ay mayroong kahulugan ang kaluwalhatian at ito ay ang pagkakaroon ng magandang palagay o opinyon sa isang bagay o tao na magbibigay ng papuri, karangalan at pagluwalhati. Kung nakikita sa atin ang kaluwalhatian ni Kristo, binibigyan natin siya ng papuri at pagluwalhati. Sa paglapit natin kay Jesus, makikita sa atin ang kanyang kaluwalhatian at makikita naman ng iba si Kristo sa ating buhay. Ito ang patunay na mayroong pagbabago sa ating buhay. Ang ating talata ang nagsabi na ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Ito ay ang pagbabagong nagpapatuloy. Ang Kristiyanong pamumuhay ay isang espiritual na pakikipagbaka. Dapat nating harapin ang bawat hamon ng buhay na ipinapakita ang pagiging tulad ni Kristo sa ating mga ugali, sa ating mga kilos, sa ating asal at maging sa ating mga pananalita. Sa bawat araw, makiayon tayo sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na layunin ng isang mananampalataya ay maging katulad ni Kristo. At sa patuloy nating paglapit at pagsunod sa Kanya, ang Espiritu ang bumabago upang tayo'y maging kawangis at katulad ni Kristo. Habang tayo ay lumalago sa ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo, lalo siyang nahahayag sa ating buhay. Sa Ebanghelyo, mababasa natin ang mga katotohanan tungkol sa buhay, turo at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. At habang ito ay ating naunawaan at ginaganap sa ating buhay, mababatid natin kung gaano kadakila at kahanga-hanga ang ating Panginoon. Habang lumalalim ang ating kaalaman sa ating Panginoong Kristo, ginagabayan tayo ng Espiritu upang maging katulad ni Jesus. Sa patuloy nating pagsunod at pagtalima sa mga iniuutos ng Panginoong Kristo, lalo tayong nagiging katulad niya. Ang pagbabagong ito ay tanging nagmumula lamang sa ating Panginoong Kristo. Sumaatin nawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at makita sa ating buhay ang pagbabago at maging kalarawan at katulad tayo ng Panginoong Kristo. Ang banal na hapunan o communion ay isang pagdiriwang sa Panginoong Kristo at mga bagay na tanging siya lamang ang makagagawa. Nagpapaalala sa atin ito sa kakulangan ng gawa ng tao upang malugod ang Panginoon. Tinutulungan tayo ng communion na huwag mawala ang ating paningin kay Kristo at kung ano ang kanyang ginawa sa atin. May kapangyarihan ang communion na ipagunita sa atin at alisin ang talukbong sa ating matang espiritual kung ating nalilimutan o nadadaya tayo ng kasalanan o anumang pag-iisip na laban sa ating kaalaman tungkol kay Kristo. Hanggat maaari, atin itong ipagdiwang ng madalas upang patuloy tayong magkaroon ng pagkakataon na lumapit sa Diyos. Magsisi kung nagkakasala at panghawakan ang kanyang biyaya o kagandahang loob sa atin. Ito ang nagpapalakas ng loob sa atin sapagkat kung may communion, meron tayong pagkakataon sa pagkapatawad ng Diyos at pagbabago sa ating buhay. Habang tayo ay nakikibahagi sa communion elements, ating alalahanin na ang lahat ng ito ay tungkol kay Kristo at kung sino siya sa atin. Bago natin i-distribute ang mga communion elements, magkaroon tayo ng ilang sandali ng pagbubulay-bulay at ating siyasatin ang ating mga puso kung may nagawa tayong kasalanan na kailangang ihingi ng tawad sa Panginoon. Tumigil tayo sandali at magnilay-nilay. Hayaan natin ang Diyos na ihayag ang ating pagkakasala at humingi ng tawad sa Kanya. Kung
kasama ninyo ang inyong pamilya, ini-encourage ko ang mga magulang, lalo na ang ama ng tahanan, na siyang magbahagi ng communion elements. Una, ibahagi ninyo ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. At habang ito'y inyong iniaabot, sabihin ninyo, ito ang katawan ni Kristo na pinaghati-hati para sa inyo. Hawakan ninyo ang tinapay at sabay-sabay natin itong kakainin. Ngayon, i-distribute natin ang juice. Kung nariyan ang head of the family, kuya na po ang magbahagi nito, at kung wala isang membro ng pamilya ang pwedeng gumawa nito. Sa pagbabahagi ninyo ng juice, sabihin ninyo, ito ang dugo ni Kristo na binuhos para sa iyo. Hawakan ninyo ang kopa at sabay-sabay natin itong iinumin. Hawak ninyo ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo at ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Ito ay paalala sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, ang pagkapatawad sa ating kasalanan, paglilinis sa kahatulan na dala ng kasalanan at pag-asa sa pagbabagong hatid ng ating Panginoon. Nasusulat, kumuha si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat ay pinagpirapirso at ibinigay sa mga alagad na nagsasabing, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Maaari na po ninyong kainin ang tinapay. Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Maaari na po ninyong inumin ang juice. Ngayon po naman ay ating iyuko ang ating mga ulo, ipikit ang mga mata, manalangin po kayo ng pagkapasalamat sa Diyos sa kagandahang loob na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makabahagi sa katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Nawa ito ang magpaalala sa amin na kami ay mabuhay na isang buhay na binago na katulad ng aming Panginoong Jesus at magbigay kami ng kaluguran sa iyong banal na harapan. Maraming salamat at hinihiling po namin ang iyong patnubay at ang iyong pagpapala sa mga sandaling ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you for joining us today. We trust you have been blessed and encouraged. Thank you for your faithfulness in giving to the work of the Lord, especially during this challenging time. Please continue to support our church and all its ministries and projects. Check our FB page or website for more details for your giving. We are excited to be launching into a new season of ministry here at FFA. Check out our weekly online ministry through our FB page. I am delighted to announce our new weekly prayer room starting this coming Wednesday at 8 p.m. Please comment prayer room below to register and we will be in touch. This coming Saturday, we hope to see you at the place, our monthly worship, prayer, and fellowship. This is always a special time. You don't want to miss that. Calling all kids aged from
4 to 13, we would love to see you at Faith Kids each week after Sunday service. The team is having so much fun, but we want to see you there too. Comment Faith Kids below and we will be in touch. Registration deadline is Friday each week. Let me pray for you as we leave today. Let us pray. Thank you, Lord, for encouraging us through your word. I pray that may you continue to protect and guide your people. Lord, bless us, your children, so we may continue to be a salt and light to this world. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit may abound in hope. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. COVID-19 has forced us to rethink the way we do church. It has made us reflect on what the church must focus on. At Faith Fellowship Aurora, we believe the church must heed God's voice to focus on the family and join Him in what He is doing for such a time as this. We believe exciting days are ahead as we as a church pursues God's vision to make Faith Fellowship Aurora a vessel to transform families. So for the next year, from October 2020 to September 2021, we are setting out to bring the gospel home. We will continue focusing on evangelism, discipleship, and leader development. Evangelism. We will train and reach out to family members and faith groups so they would hear the gospel of Jesus Christ. We will hold special evangelistic activities online for families to watch together in their homes. Discipleship. We will disciple members of the families through our online services, ministries, webinars, and online community-based activities so they will grow in their faith. Leader development. We will equip the fathers and mothers to be the leaders that God designed them to be. We will equip leaders of the church through trainings and mentoring relationships. So these are just some of the things that we in Faith Fellowship Aurora aspire to do in order to bring the gospel home.